Isang maganda at napakainit na araw para sa atin lahat, mga idol. Welcome back dito sa ating channel, Maestro Coach TV. So, napakainit ng ating kwentuhan natin ngayon, mga idol, pero pasensya na. Baka ang takbo ng ating kwentuhan natin ngayon ay magpapainit sa ulo ng maraming mga Gilas fans. Sing-init ng panahon ang isyong tatalakayin natin ngayon, mga idol. Dahil itong kamakailan ay nagpaparamdam na naman itong pambansang coach ng ating bansa. Walang iba, ang paborito ng bayan, itong si CCR o Coach Chot Reyes. So, ano nga ba ang nasagap nating balita tungkol dito kay CCR o Coach Chot Reyes? Ang sabi sa iba't ibang mga social media platform na nababasa natin, particularly kumakalat ito sa Facebook post ng ilang mga sports vloggers, kagaya natin. Yung nababasa natin ay ito daw si Coach Josh Reyes, itong kanyang anak. Mantakin mo nga naman, father and son tandem. Ito daw si Coach Josh, ay gustong bumaba o magpaalam muna dito sa ating Gilas Pilipinas kasama itong si Coach Tim Cone, ang kasalukuyang coach ng ating national team. Kagaya ng alam ng marami, part of the coaching staff nitong si Coach Tim Cone, itong si Coach Josh. At di umano, ito daw si Coach Josh ay magfo-focus muna dito sa Junior Gilas Pilipinas at mababakante niya ang kanyang posisyon bilang coaching staff ng ating national team. So, ang ganda ng plano, Palakpakan tayo dyan sa planong yan. So, heto, at mukhang dumarating na yung matagal nang kinatatakutan ng maraming mga Gilas Pilipinas supporters na baka isang araw ay mag-return of the comeback. Yes, mga idol, return of the comeback. Baka magbalik Gilas itong si Coach Chot Reyes dahil nga dito sa setup na ito na may mababakanting coaching position sa loob ng ating national team. Pero mga idol, bago tayo magpatuloy at bago ko tuluyang painitin ang mga ulo nyo, bago tuluyang uminit ang mga ulo natin dahil sa masamang balita na ito, patalastas muna tayo. Kung bago lang kayo napadpad dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button. At pakibalato na rin mga idol ang like sa video na ito bilang suporta dito sa ating channel. At pakinote din sa comment section kung saang lugar kayo nanonood ngayon, anong bansa, anong probinsya nyo, para ma-shoutout natin at makapagpasalamat din tayo. Pero honestly, hindi lang basta coaching staff yung narinig natin na gustong applyan nitong si Coach Chot Reyes. Ang gusto raw applyan nitong si Coach Chot ay ang position as assistant coach nitong si Coach Tim Cone. Anak ka ng tokwat-tok neneng. Sana fake news na lang ito, mga idol. Dahil siguro kung ito man ay fake news, malamang ito yung fake news na walang magagalit. Instead, matutuwa ang lahat. Dahil kung ito man ay totoong balita at hindi ito fake news, malamang dumating na yung kinatatakutan ng maraming mga Gilas fans na baka nga isang araw mag-return of the comeback ang isang Coach Chot Reyes. At kung iahambing natin ang mga write-ups na ito, mga balitang naririnig natin sa social media, malamang totoo nga ito, sad to say, mga Gilas fans, kasama na tayo doon. Nakakalungkot na balita ito kung ikaw ay hindi fan nitong si Coach Chot Reyes dahil tumutugma naman ang balitang ito sa naririnig natin na gustong ibalik naman itong si Jolas, itong si Jojo Lastimosa bilang head coach muli ng TNT Katropa dyan sa Philippine Basketball Association. So, magtataka ka ngayon, bakit biglang gustong ibalik itong si Jolas as the head coach of TNT Katropa?
at mag-i-step down ulit as head coach ng TNT itong si Coach Chot. So may mga nababasa tayo ditong mga galawan na tila nagpapakita na totoo nga ang kanyang pagre-return of the comeback sa ating national team. Paktay na. Yung ganitong galawan, mga idol, nitong si Coach Chot Reyes ay hindi na bago para sa mga solid na mga Gilas fans. Mga Gilas fans na nakasuporta panahon pa nitong si Coach Tab Baldwin. So, hindi bagong bagay ito dahil kung i-rewind natin yung panahon, makikita natin, iisa lang talaga yung pattern nitong si CCR. Ano ba yung pattern niya? Parang panunuorin muna niya kung ano ang tatakbuhin ng ating national basketball program, panunuorin niya yung mga achievement ng ating national team, then later on, lalo na kung world stage of basketball na ang usapan, katakataka bigla itong umi-eksena. O hindi ba't ganyan ang nangyari mga idol sa panahon nitong si Coach Tab Baldwin? Panahon nitong si Coach Tab, ang ganda-ganda na ng kanyang programa dito sa ating Gilas Pilipinas. Pagka ni-rewind natin ang panahon, nakita natin kung paano inayos ni Coach Tab ang sistema ng ating national basketball team. Nilagyan niya ito ng mga young guns kung tawagin natin, mga bata na matatangkad pero versatile ang mga galawan sa loob ng court, mga bata na aggressive at nakita natin, even in world competitions ay nakipagsabayan itong mga batang inilagay nitong si Coach Tab sa ating national team. But if you still remember, biglang nagkagulo. Mahabang kwento, pero alam ko na alam ng maraming mga Gilas fans anong nangyari dyan. To cut the story short, bigla na lang bulaga. Itong si Coach Chot na ulit ang coach ng ating Gilas Pilipinas. Katakataka, yung pattern ay parang iisa lang. Kapag yung national team ay lalaban na, lalo na sa world stage of basketball, ay biglang umi-eksena itong si CCR. Tama ba mga idol? Then ituloy natin yung timeline. Nung mga panahon na wala na itong si Coach Tab, dahil nga kinuha ni Coach Chot Reyes ang position as the program director at head coach ng ating national team. O saan ka ba nakakita? Director ka na nga, coach ka pa. Di wow. So after that, nakita natin yung nangyari dyan. Maraming mga pumalag na mga Gilas fans, Gilas supporters na hindi natuwa sa pag-itchapwera dito kay Coach Tab, pero hindi nakinig itong SBP during that time, at tuloy-tuloy yung pamamayagpag as head coach nitong si Coach Chot Reyes. Pamamayagpag in the sense na talagang ayaw niyang bitawan yung position despite of the fact na nananawagan ang maraming mga Gilas fans na sana ay magbitaw na siya sa kanyang posisyon, pero andun pa rin, siya pa rin ang humawak ng ating Gilas Pilipinas sa napakahabang panahon. Then later, tuloy natin yung timeline, ay kunwari nagbitiw, at ipinalit pansamantala ito namang si Coach Nenad. Ito yung coach na best friend, matagal ding alalay nitong si Coach Tab Baldwin. So alalay ito ni Coach Tab Baldwin, itong si Coach Nenad. And akala nung iba, masaya na tayo lahat nun Dahil akala nung iba ay tuluyan ng iniwanan nitong si Coach Chot Reyes ang position as the head coach at ito nang si Coach Nenad ang panibagong magpapatakbo sa programa ng ating national team. Pero hindi ganun ang nangyari. Isang iglap lang, bumalik ulit itong si Coach Chot Reyes at naitchapwera ulit ito namang si Coach Nenad. So itong nakikita natin na galawan nitong si CCR ay parang soap opera. Bakit nasabi natin na parang soap opera? O hindi ba't ganyan sa soap opera? Soap opera ng mga Pilipino na hindi pa nagsisimula, iisa lang yung pattern, nahuhulaan na natin kung ano ang takbo ng kwento, kung ano ang ending nito.
Kaya kapag ka nagre-resign itong si CCR, wala na talagang naniniwala. Paano ka maniniwala? Saglit lang siyang mawawala tapos biglang magre-return of the comeback. So, after that, na-take over niya yung coaching position ulit away from Coach Ninad. So, napakahabang panahon na itong si Coach Chot na naman ang namayagpag bilang coach ng ating national team. At ganun din ulit, same pattern na naman yung nangyari, kaliwat kanan ulit yung protesta ng maraming mga Gilas fans, lalo na ang pinakamatindi sa lahat na nangyari dyan, kung saan nag-alboruto na talaga ang maraming mga Gilas fans nung natalo tayo sa nagdaang Southeast Asian Games, whereas walang nag-expect na tatalunin tayo ng mga Indonesian players na yan. Pero sa halip na makinig itong SBP sa mga taong bayan, sa mga Gilas fans, dahil nga doon sa traumatic loss natin sa nagdaang Southeast Asian Games ay baliktad. Lalo pa niyang ipinakita ang 100% na suporta nito dito kay CCR. Parang sinasabi nila sa taong bayan, wait, there's more. At yung more na tinutukoy natin, mga idol, kagaya ng alam natin, hindi lang yung pagkatalong yon sa Southeast Asian Games ang nangyari dyan. Di ba after Southeast Asian Games, anong sumunod na disaster na inabot ng ating national team? Nakulelat din tayo sa nagdaang FIBA Asia Cup. Ang nakakagulat pa doon, maging yung mga bansa na dating nilalampaso ng Pilipinas, ay ayon, tayo pa ang minasaker ng mga ito. Sobrang nakakahiya yung naging performance ng ating national team on that version of FIBA Asia Cup. Kaya nga tama lang, itong parang sinasabi ng SBP na anong resign ang sinasabi nyo dyan, mga Gilas fans? Wait, there's more. Then, ayun, ituloy natin yung kwentuhan, hanggang sa umabot ang ating Gilas Pilipinas sa nagdaang FIBA World Cup. Ganon ulit. Marami ang mga Gilas fans ang nanawagan sa SBP na, hey, World Cup na yan. Hindi ba pwede na ilagay natin yung pinaka-best of the best option kung ang pag-uusapan natin ay head coaching ng ating national team? Pero anong sagot ulit nitong SBP? Yung sinabi natin kanina, wait, there's more. Anong nangyari? After World Cup, ayun, very traumatized na naman ang maraming mga Gilas fans, very disappointed. Bakit? Dahil sobrang nakakahiya ulit ang naging performance ng ating national team on that version of FIBA World Cup. Pero this time around, marami na sana yung natuwa dahil after that FIBA World Cup, actually hindi nakakagulat Pero sige, sabihin na natin, maraming nagulat, biglang nagpa-press con after World Cup, itong si Coach Chot, na di umano, quote-in-quote, ay magre-resign na siya. Honestly, syempre, maraming natuwa doon sa press con na yan na kiniklaim nitong si Coach Chot na mas minamarapat daw niya in the meantime na manahimik muna. Magpalipas ng siguro sama ng loob niya dahil binabanggit din niya na ang sama-sama ng loob niya sa mga fans, sa mga Gilas fans na kung ano-ano raw ang mga issue na ibinabato sa kanya. Kaya mas minarapat niya na magpahinga siya. Pero sa kabila ng maraming mga Gilas fans ang natuwa na siya ay nagbitiw as the head coach of our national team, marami din ang mga Gilas fans, kasama na tayo doon. Sabi ko nga kanina na i-content natin yan, marami ang nagdududa kung talaga nga ba natuluyan ng tatantanan nitong si Coach Chot ang ating national team. Bakit marami ang nagdududa na parang ayaw maniwala? Para sa kanila parang deja vu. Alam nyo mga idol, yung salitang deja vu. Yun bang nanaginip ka ng paulit-ulit at yung panaginip na yon ay parang napredict mo na rin, nakita mo na sa tunay na buhay.
So during that time, habang nagpre-press release itong si Coach Chot na siya ay magre-resign na as the head coach of our national team, maraming mga Gilas fans ang hindi naniniwala dahil parang deja vu na ito. Na alam nila, isang araw, magre-return of the comeback din ulit ito. O ngayon, nagkamali ba ang mga Gilas fans? Bagamat hindi pa final ito, sabi nga natin kanina, sana fake news na lang ito. Ha? Dahil kung meron ng fake news na nakakatuwa, ito yon. Dahil kung ito man ay magkakatotoo, heto, deja vu na naman. Dahil anong deja vu tinutukoy natin dito? O hindi ba, panahon ni Coach Tab, panahon ni Coach Nenad, ngayon naman, panahon nitong si Coach Tim Cone. It's the same pattern, mga idol. Kung kailan ang ganda na ulit ng sistema na pinapatakbo nitong kasalukuyang coach ng ating national team, itong si Coach Tim Cone, heto at nagpaparamdam ulit ang crush ng bayan. Ulitin natin, hindi ba't ganyan na ganyan ang naging pattern? Balikan natin yung sinasabi natin kanina, ang ganda-ganda na ng pattern nitong si Coach Tab, tapos nag-return of the comeback siya. Then later on, pinapaganda nitong si Coach Nenad ulit ang sistema ng ating Gilas Pilipinas, nag-return of the comeback na naman ito. Tapos heto, nagsunod-sunod yung tagumpay ng ating national team under the program of Coach Tim Cone at heto, return of the comeback na naman ang ating nararamdaman. Anak ka ng tokot baboy. Talagang wala ng katapusan ba na return of the comeback ang mangyayari dito sa ating Gilas Pilipinas? At ang nakakapagtaka pa, kung napapansin ninyo mga idol, mga Gilas fans, kapag ka ang labanan ay world stage na talaga, ay talagang dyan siya umi-eksena. Pasensya na, hindi tayo Chot Reyes hater. Do not get me wrong. Wala tayong pakialam sa personalidad niya. Actually, nire-respeto din natin yan as coach, matagal na coach sa Pilipinas, lalo na sa PBA. Nag-champion na rin yan sa PBA, honestly. Pero ang problema dito kasi, iisa lang yung pinapakita niyang ugali. Na kapag ka nasa limelight na, nasa spotlight na ang ating national team, parang hindi siya makatiis na manahimik sa tabi. Kaya tuloy napagsasabihan siya ng ilang mga Gilas fans, mga fans na para sa kanya itinuturing niya na mga bashers. Pero para sa atin, hindi bashers ang mga Gilas fans. Naglalabas lang sila, naglalabas lang tayo ng ating saloobin. At heto, yung timing, kung ang pag-usapan natin ay world stage of basketball, yung timing ng issue na ito, itong balitang naririnig nato, ay tumutugma. Dahil ang susunod na lalabanan ng ating Gilas Pilipinas ay ang Olympic Qualifying Tournament. As we all know, pang buong mundo yan. So world stage of basketball yan. Now, sa part naman itong SBP, itong SBP na siyang namamahala sa direksyon ng ating national basketball team, eto, pagkakataon na ng SBP ngayon na ma-vindicate ang kanyang sarili, ma-restore yung respect dito sa kanilang organisasyon. Bakit pagkakataon nilang ma-restore yung respect? Kagaya kasi ng alam natin, sirang-sira sa taong bayan during that time itong SBP. Yung mga panahon na nananawagan ang taong bayan na magkaroon tayo ng panibagong head coach, pero tila baga sa pananaw ng marami ay hindi nakikinig sa boses ng taong bayan itong SBP. Sa makatwid, ito na yung pagkakataon na sana ipakita ng SBP na maganda na ang perspective nito para sa ating national team. Pero ang red flag dito, kapag ka nakita ng mga tao na muli nitong pababalikin itong si CCR, para maging assistant coach ng ating national team, red flag ito. This is a bad sign
na magkakaroon ulit ng lamat ang SBP, ang ating national team, at itong taong bayan. Dahil ang ganda na sana na naging pagbabago, mula nung iniluklok itong si Coach Tim Cone, bumalik, at hindi lang basta bumalik, sumobra pa. Umapaw ang suporta ng taong bayan ulit dito sa ating national team. Kaso, kung babalik itong si CCR ay hindi natin sure kung magiging positibo ang impression dito ng maraming mga Gilas fans. Honestly, wala naman sanang magiging problema kung halimbawa, bumalik itong si CCR as one of the coaching staff, okay lang. O kaya sabihin natin, yung naririnig nga natin ay hindi coaching staff ang kanyang ina-applyan, kundi assistant coach. Pero given, sabihin natin na mangyayari talaga yan, wala naman sa kamay natin ang desisyon dyan, pero sana hindi umabot, Huwag mag-deja vu na mangyari kung ano yung nangyari sa panahon nitong si Coach Tab, sa panahon nitong si Coach Ninad, na dati-rati parang suporta lang ang gusto nilang ipakita, but later on, anong nangyari? Tinake over na nila ang head coaching position. Pag nangyari ulit yan, sigurado, ganon din ulit ang mangyayari. Sabi nga natin, action is just equivalent to reaction. So parang nakikita natin in advance ang magiging negative reaction dyan ng libo-libong mga Gilas fans. If and only if ay talagang may plano sila na palitan o alisin itong si Coach Tim Cone. Ikaw naman, Idol, ano sa tingin mo? Mas makakabuti ba ang pagbabalik Gilas Pilipinas nitong si Coach Chot Reyes? Magpapalakas ba ito ng ating kampanya para sa paparating na Olympic qualifying tournament at mga FIBA sanction tournament? O hindi kaya mas maganda, mag-enjoy na lang sa Boracay, mag-enjoy na lang sa TNT Katropa dyan sa PBA itong si Coach Chot, kesa bumalik pa ulit sa ating national team? I-comment mo lang yan sa ibaba, Idol, at doon, kagaya ng dati, ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan dito sa Maestro Coach TV.